Hello, Topilots. Good morning. I'm getting ready because we're going to climb a mountain today. Is it a mountain or a hill? Anyway, aakyat tayo ng bundok. Pero bago yan, prepare muna tayo. Currently watching Neil deGrasse Tyson para lang madagdagan yung kaalaman natin. And I'm preparing my water. Meron ako dito. Libre pero bibili pa ako siguro mamaya. Kasi kailangan natin ng maraming tubig for today. Yan. I came prepared. Lalagay natin to. So, lagyan muna natin. Kulang pa. Pero, bibili na lang tayo mamaya sa 7-Eleven. Madilim pa sa labas. Topilots. Let's go, sago! Medyo lumiwanag na guys. Yan yung aakyatin nating bundok. Sana kayanin ko. Let's go! So, according to Google, it will take 2 hours and 27 minutes going there sa Big Buddha. Ito, yung Big Buddha na to. Yan. So, sana kayanin natin. Let's go! Hindi ko alam kung nakikita nyo guys yung doon, yung cable cars. So, yung mga cable cars na yun, yun yung pumupunta doon sa taas sa Big Buddha. Pero nakikita ko kasi siya nung sinakyan namin, nung pumunta kami ng family ko doon sa taas. Nakikita ko may mga taong nag-hike. So, sabi ko sa sarili ko, someday aakyatin ko rin yan. So, yung someday na yun, ngayon na yun, today, hopefully, kayanin natin. So, kulang pa yung tubig natin. Dahil muna ako ng 7-Eleven at bili tayo ng tubig at saka Pocari Sweat. Para hindi tayo mag-cramps. Oo, magbubukas pa lang yung 7-Eleven. Baka meron doon sa labas. Walang bukas na 7-Eleven guys. So ito yung pupuntahan natin, Big Buddha. Yan. Kadalasan nagka-cable car lang sila papunta doon. Pero tayo susubukan natin maglakad. Oh no, walang tubig. Ano ba yan? Hindi ako pwede umakyat doon ng walang tubig. Oh, sarado pa. Sarap. Yun, pwede na to. Alright, may extra pa tayong sa magkabilang packets. Marami na yun. Okay na, subukan natin. Okay, let's go. Ano ba yan? Mataas-taas yung mga bundok na akyatin ko ah. Alam nyo kung anong nakakatuwa? Kasi nung nasa military pa ako, ayaw ko mag foot march. Ayaw kong gawin to. Ngayon, wala na ako sa military. Kailangan ko pang magbayad, bumili ng gamit para lang. Ah, shoot. Tapilok ako dun ah. Sakit ah.
napakan akong ano, kasi ganito yung nilalakaran ko. So may naapakan akong walang nakalagay na ano, na brick. Lumusot yung paa ko, sakit. Akit pa kaya ako nito? Sakit nun ah. Shoot ah. Sakit. Sana kaya ko pa. Okay, hindi na ako magbablog habang naglalakad. Hinto-hinto na lang tayo, delikado. Kailangan ko pang lumipad pabalik ng Fiji. Hindi pwede ako ma-injure dito. I'm doing this so that I can exercise. Hindi pwede, hindi para ma-injure. Sakit. Teka. Kakabang ko muna. Sakit. Ganun yung naapakan ko. Sakit. Okay. Pinadyak-padyak ko lang. Medyo humupa na yung sakit. Tingin ko tuloy na natin. Kaya kay ate, nakita ni ate yung nangyari sa akin. Saan ba ako dadaan? Okay, doon ako magbablog pag nasa bundok na. Alright, meron na tayong 20 minutes na paglalakad. Yan, tinitignan ko na yung dinadaanan ko. Sorry naman. At baka matapilok tayo. Oh, ayun, nakita nyo ba yun? Yung cable cars. So ibig sabihin, papunta doon yung pupuntahan natin sa bundok na yun. Sabi nga sa Google 3 hours daw, pero tingnan natin kung ilang oras kung matatapos to hanggang makarating tayo sa Buda. Let's go. Nararamdaman ko na yung uphill na lakad. Paakyat na talaga to. Ayan, oh. Pupunta tayo doon. Yan. Nag-umpisa tayo ng mga 6:40 ng umaga. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. Natapilok pa ako, pero bearable na siya. I think yung last time na ginawa ko yung ganito na umakyat ng bundok or hill is about 10 years ago sa DRT sa Bulacan. Hindi ko alam, medyo may edad na tayo, so tingnan natin, sana kayanin ko talaga to. Gusto ko matapos. Attitude, let's go. So galing tayo doon, akyat pa tayo, and over here nakalagay road ahead closed 200 meters. So I guess after that wala na sasakyan, which is going to be safer for me. Eto na, Topilots. Umpisa na to. Yan, going there. Tunay na to, seryoso na to. Let's go. Ang linaw ng tubig galing sa bundok. Okay, Topilots. It's been 1 hour since nagumpisa tayong maglakad. And malayo na yung city. Yan. Puro mga puno at bundok na yung nakikita natin. And napaka-akitid lang na daanan. Kaya natin to. Attitude! Oh no, nagkamali ako ng liko. Kaya pala vibrate yung ano ko, yung smartwatch. Sinasabi niyang mali yung
dinadaanan ko. Balik tayo. Oh no. Okay guys, hagdanan na to pataas ha. Mataas ang araw, mainit na. Matarik na rin ang tinatahak natin. Alright, ngayon nasa gitna na tayo ng bundok. Isipin niyo yung hirap ko guys. Akit ako, ilalagay ko yung camera, bababa ako ulit para lang mabidyohan ko yung sarili ko para mapakita ko sa inyo. Alright, medyo mataas-taas na rin yung napuntahan natin. Pero mataas pa yung pupuntahan. Dun pa, may hagdanan pa. Pahinga muna tayo guys. Yun yung inakyat natin. And mahigit isang oras pa. Mahigit isang oras pa going dun sa pupuntahan natin. Nakita nyo, dami kong nakasalubong ng mga monks. Isipin nyo, araw-araw sila dito. Lalakas nila, no, grabe. Tapos syempre yung mga monks, healthy yung pagkain nila eh. So that's what I'm doing right now. I'm trying to get back in shape kasi ang taba-taba ko na, and gusto ko mabuhay na mahaba para ma-enjoy ko pa yung buhay ko at ma-enjoy ko pa yung panahon ko kasamang pamilya ko, mga anak ko. Kaya kailangan let's get back in shape. Mahirap pero kakayanin. Attitude. Oh my God! Ang taas nito! Ganun ulit. Akyat, lagay ng camera, baba, akyat ulit. May nauna na sa akin. Basing sa mga muscles nila sa paa at sa katawan, tingin ko talagang batikan na sila malalakas. Ganun ako noon eh. Ngayon hindi na. May parang shrine dito ng Buddha. Siguro pag dumaan ka, you'll give respect. I did not film it kasi as a sign of respect too. Let's go. Alright. Kaya pala may hawakan dito kasi sobrang tarik. Ayan. To Tongchong and to Ngongping. So we want to go to Ngongping. Let's go Ngongping. Pahinga muna tayo guys. Marami pa naman tayong tubig. Kailangan nating
i-disiplina yung tubig hanggang sa makarating ako doon dahil walang mabibilhang tubig dito. May mga nadaanan akong mga batis. Ang lino ng tubig eh. And yung kalipad ko nung last time na nandito ako, sabi niya, uminom siya doon. Pero I don't wanna take the risk. Shrine pala to. Sorry. Kala ko pahingahan. Ngayon ko lang napansin na shrine pala to. May nag-o-offer dito. Alright guys. We are currently at Polam Zen Monastery. Parang halfway going to Ngongpin. Apparently, itong dinadaanan ko ngayon, ito pa yung pang beginners. Oh my god. Yes, kasi I think sa mga advanced, yung nakita nyo yung cable car, sa ilalim nun, dun sila eh. Nakikita ko sila nung sumakay kami ng cable car. Okay, still have a long way to go. Sabi ko kanina, mga mahigit 1 oras pa. Ngayon, 1 oras pa. Let's go. Grabe. May nakita ko dito. Parang pwede magbasa ng ulo dito. Lamig. Ay, sarap. Grabe. Okay, Topilots. Naramdaman ko na nagkakrams yung legs ko, kaya pahinga lang sandali. Pag nakapagpahinga ng konti, larga ulit. Malayo-layo pa to. Don't quit. Rest if you must, but don't you quit. Parang may view deck dito. View deck ba yan? O pahingahan lang? Aray ko. Pahingahan. Oh my god. Wala pa pala. 2 hours and 36 minutes pa lang tayong 2 hours and 36 minutes pa lang tayong naglalakad. Pakiramdam ko 10 oras na tayo naglalakad. Guys, nasa taas na talaga tayo ng bundok. Kanina ko pa sinasabi, no doubt, nasa taas na talaga tayo ng bundok. Lakad pa. Let's go. Attitude. Hindi ko alam kung ano tong arko na to, pero sana malapit na tayo. Sakit na ng paa ko. Ano na to? 3 hours. Eksakto ngayon 3 hours na naglalakad tayo. Okay, we're close. It says Lantau Peak. I don't think I'm going there. Ngongping 360 and bus terminus. I want the bus. I want the bus. Let's go there. Malapit na tayo. Main road na. May kotse na. Ayan. Kaya natin to. Andito na. Sa wakas.
Ayun yung Big Buddha. Yeah. Kaya. Attitude lang. Oh. So guys, this is my third time na nakapunta dito. Una, kaming mag-asawa. Tapos pangalawa, kasama namin yung mga anak namin. Ngayon, ako mag-isa. At nilakad ko lang. Andun si Big Buddha sa taas. Kita nyo ba? Grabe. Nagawa natin. Yes! Ilang oras? Three hours and 15 minutes. Nakuha natin ng 3 hours and 15 minutes. Kayang-kaya. So, ito na yung pinakasentro dito sa ano. Ayan, pinakasentro. At doon aakyatin yung hagdanan na napakatarik is yung Big Buddha. Ayan. Ayan. Resibo, ebidensya na kayanan natin. Attitude lang. Hello to pilots. Nakabalik na tayo sa hotel, sa room. Actually, gabi na. Ine-edit ko na ngayon yung shinote natin kanina. And gusto ko lang i-explain. Kung hindi nyo na-obserbahan habang umaakyat tayo, lagi ko sinasabi yung word na attitude. Attitude. Yan. Kasi nung nasa military pa ako or nung nagte-training ako sa PMA, yan ang isa sa mga words na importante sa lahat ng kadete at saka sa lahat ng nasa military service, yung attitude. So dalawa ibig sabihin yan. Attitude is yung attitude mo, yung ugali mo sa bagay, sa lahat ng bagay. Ugali mo sa pakikitungo sa tao, ugali mo sa buhay, ugali mo sa pamilya mo. Pero yung isa pang ibig sabihin yan, attitude, is yung attitude mo towards doon sa challenges na na-encounter mo. Katulad kanina, mahirap yung pag-akyat doon. Well, for me, mahirap kasi matagal na tayong walang training. Yan. Tapos, minomotivate ko lang yung sarili ko na attitude lang yan. Ibig sabihin nun, yung attitude ko na kaya ko yan, kaya kong gawin yan. So, lagi kong sinasabi dati na kung meron kang goal, do not lose your target. Do not lose that goal. Ngayon, along the way na papunta ka dun sa goal mo, meron kang siguradong mga hurdles na kailangan mong lagpasan. Kung nahihirapan ka na, tapos masyadong malayo patingin mo, ang iniisip mo is, uy, masyado pang matagal to. Hanggang kailan ko pa ba kayang i-endure to? Hindi ko nakakayanin. So, hindi mo kakayanin pag ganun. Kaya, yung attitude mo, yung magdadala sa'yo papunta sa goal mo. Ang iniisip ko lang doon na, okay, huwag natin masyadong isipin. Mga hakbang ako mga siguro 100 meters. Pagka 100 meters, pahinga. Tapos, pag medyo okay na ulit, naka-recover na sa pagod, another 100 meters. It doesn't matter how long it will take for you to finish your goal, as long as you are on the good track at saka as long as you are stepping towards your goal. Mahirap man, matagal man, pero darating ka rin dun sa finals, kumbaga. So, yun yung ibig sabihin ng attitude. Yung attitude mo sa mga pagsubok na dadaan sa'yo sa buhay mo. Meron kaming ginagawa dati yung training sa PMA. Kasi, syempre, ang training sa PMA is
matagal, 4 na taon ka mag-aaral doon. Yung unang taon mo doon, talagang mahirap. Pero kapag ka ang iisipin mo kasi, uy, 1 taon ko pa bang i-injure to, hindi ko nakakayanin. Hindi mo kakayanin. Kaya meron kami sinasabi doon, yung attitude mo dapat is take one day at a time. Sige, masurvive ko lang tong araw na to. Tapos na, mamayang gabi matutulog din ako, makakapagpahinga ako. Bukas, it's another day. Tapusin mo naman yung day na yun. So, hanggat na susurvive mo yung araw na yun, palapit ka ng palapit doon sa goal mo. Palapit ka ng palapit doon sa gusto mong makamtan. Yun ang ibig sabihin ng positive attitude. Tawag namin dyan is PMA, Positive Mental Attitude. Alright? Sige, hanggang sa susunod mga Topilots. Attitude lang sa buhay.